You campaigned on fixing the budget, no? Especially, you were quoted during the campaign period saying that the budget has been mangled. It's one of the most corrupt in history. Ano pong balak natin gawin once we are in position, are in place? Well, as we speak, Regina, ngayon, kasama ko yung mga prospective staff ko. Inaaral na namin yung budget ng 2025 eh. Para ang preparasyon para sa budget deliberation ng 2026. Yung aral namin, ginadjust na namin yung net, yung House version, yung Senate version, yung BICAM, at saka yung enrolled bill. Para makita natin kung paano minanggel from the National Expenditure Program or the so-called President's Budget. Tapos yung naging House version, ilan yung nagalaw. Sa Senate, ilan yung nagalaw. Pagkatapos nung nag-BICAM, ilan yung kinalikot pa. So, for example, ito, nakakaano to, 4 piece, ano? Originally, 114 billion. Sa BICAM, tinanggalan ng 50 billion, naiwanan 64 billion. Yung 50 billion, dinistribute sa iba't ibang ayuda. 4 piece nga lang yung covered ng patas at saka data-driven yun. May datos yun, tigaralan ng DSWD yun sa mga iba't ibang ahensya. Ano mangyayari kung binawasan mo ngayon ng 50 billion? Saan ngayon kukuha yung mga listed beneficiaries sa 4 piece nung nawawalang 50 billion? Yeah. Samantalang yung mga AIX at kung ano yung passion eh. Itong 4 piece, pipila yung beneficiary, di ba? Pagka araw ng bigayan, nato sa land bank, mas maayos ang distribution. Saka may data-driven nga eh. Yung iba, wala naman datos eh. Kung sino maituro. Di ba nga, may mga nababalitaan tayo. Yung mga nakakapuha ng AKAP, nakakapuha ng AIX, bumababa sa kotse eh. Yung iba naman, fully made up. Ba't mo bibigyan ng ayuda, nakakotse nga? Pero Senator, bakit parang yung Congress lamang ang nababanatan dito sa usapin ng budget? Di ba it takes two to tango? Di ba dalawang houses ang gumawa ng budget? Di ba dalawang houses ang bumuo ng BICAM? Bakit parang absuelto yung Senado dito sa controversy ng budget? Hindi naman. Kasi pareho namang guilty sa... Di ba nung binawasan nga yung... Okay, yung ASAP, wala ito sa House version. Wala sa Senate version. Pagdating ng BICAM, biglang may sumulpot na 26 billion. Sabi nila, nag-aapi sila, yung 5 billion binigay sa Senate kasi 24 lang sila. Yung 21 billion binigay sa House. Ano yun? Bakit nila papartihin yun? Hindi naman kanila yun. Correct. Senator, meron kayong proposal, di ba, na lahat ng ayuda programs, i-consolidate na lang, ilagay under 4 piece para depoliticize siya, hindi pupunta sa program appropriations, hindi siya magiging pork barrel. Sa tingin nyo makakakuha kayo ng suporta from your colleagues na lawmakers? Mukhang sila yung tatamaan lahat niyan eh. May mga nakausap na ako na supportive sila. Ewan ko lang kung papasa sa plenaryo o kaya papasa sa BICAM. Pero, dinadrop na namin yung aking bill, yung aking proposed measure tungkol dyan. Pag-amend ng RA 11310. Yes. Ito yung nagko-cover sa 4 piece eh. Para ma-expand, ma-cover yung pang-AKA, pang-AIX at iba pa. Under one program na lang. So yung amendment, kinaprap na namin ngayon yung amendment ng Republic Act na nag-authorize sa 4 piece. Kasi at least yung 4 piece, may pag-aaral na ginawa, di ba? Yes. At saka listed yung beneficiaries. That might be a difficult thing to do, Senator. What are your thoughts on confidential funds? Confidential and intelligence funds. Of course, since tinitingnan nyo na rin po yung budget, there were still a lot of allocations for the civilian agencies last year, for 2025. Para sa akin, Regina, ang intelligence fund, dapat yan sa mga law enforcement lang, sa intelligence unit lang eh. Bakit kailangan naman? Tatanda ko nung araw, mayroong pinatanggal ko. Yung Philippine Racing Commission, may intelligence fund. Sabi ko, bakit kailangan ng mga kabayo ng intelligence fund? Pinatanggal ko yung tinanggal. Philippine Racing Commission po? May intelligence fund.
Baka may milagro na Sabi niya. ko, hindi, napatanggal ko yon. Sabi ko, bakit kailangan ng mga kabayo? Classic yun, ha? Pero pwede naman yung gawin, di ba? On the part of lawmakers mismo, pwede naman yung gawin ng mga congressman at senador, di ba? Tanggalin na lang yung mga intel fund ng mga civilian agencies, di ba? O, hindi law enforcement, Except walang yung law mga enforcement siguro. function. Oh, Kasi, kung may mga requirements sila sa intelligence, may mga intelligence requirements sila, itap nila yung intelligence community, hindi sila mismo. Wala Yes. naman silang capability. Bakit nila kailangan ng pera? Hindi naman sila capable na mag-conduct ng surveillance. Iba yung trabaho nila eh. Ang marunong mag-conduct ng surveillance, yung nag-training sa intelligence. Senator, Ini-infiltrate daw yung mga elementary schools, eh. Senator, let me So, pitch you something. ipupush niyo ba yan, Senator? Kasi Ipupush niya? coordination lang yan eh. No, kasi po we've heard the back and forth ng pro and anti Duterte dun sa liquidation ng confidential funds ni VP Sara. Na, for example, yung acknowledgement receipts of Mary Grace Piatos, Ontiveros, Revilla and all that. It's being questioned in Congress kasi mysterious yung mga pangalan at wala sa registry ng PSA. On the other hand, the other side naman is saying na teka, kaya confidential funds yan, therefore mga alias lang yung mga yan. Anong tingin nyo? Is there any logic or reasoning behind this? Itong paggamit ng mga mysterious names sa mga ARs? Can that be justified? Ate ko, gano'n naman talaga ang nature ng confidential intelligence fund, special intelligence fund. Ano? Kasi kung classified pa yung o may intelligence project, at hindi pa pwedeng i-declassify, talagang gagamit ka ng aliases. Pero nasa seed envelope, yung tunay na Yung tunay. identity o Opo. identities ng mga aliases na yon. Opo. Kasi pagka na-subject na yun sa audit, special audit ng COA, nakaready ka dapat na ipakita, lalo na kung declassified na yung trabaho, yung project. Yung tunay. Nakaready ka dapat, sino ba si Grace Piatos? Ito yan, si Juana yan, si Juana de la Cruz yan. Totoong tao yan. Mali rin yung tumbok ng house, ng Quadcom. Naghahanap sila sa PSA kung mayroong totoong tao na Grace Piatos. Ang hanapin nila, nasaan yung listahan? Sino ba si Grace Piatos sa tunay na buhay? Actually, sir, yun din ang hinahanap ko po eh. Kasi, Yun din sir hinahanap ko. I was wondering kung napansin ninyo, kung nagpunta sila dun sa... Kasi sabi ni Heidi Mendoza na merong logbook talaga dapat yan kung saan naka-record yung mga Meron. real names. Dapat. Ang problema, hindi rin mahanap yon. Hindi, yun ang magsosolve dyan. Kung talagang ginamit ng tama, dapat si Grace Piatos, may tunay na pangalan yan na nagko-correspond kung sino si Grace Piatos. Si Grace Pringles pala. si Mary Grace. Kailangan yan, kaya nga yan, pagka na-declassify na, o kung nagkaroon ng audit, special audit, halimbawa, dahil may suspicion ng COA na mayroong misuse, nakaredy dapat yung ahensya o yung head ng agency na ipakita kung sino-sino itong mga aliases ito. Ito yan, isa-isa yan, ito yan. Huwag nila hanapin sa PSA Oo nga, sir. yung birth certificate ni Piatos. Yes, sir. Pero sir, Hanapin nila Yes, sir. yung birth certificate noong kung sino si Piatos sa tunay na buhay. yes, sir. But I do remember, sir, dun sa joint circular ng DBM, COA, and all that, DILG, on the use of confidential intelligence funds, may quarterly reports, including documentation, including, I suppose, that, na sinasubmit yung liquidating agency sa House, Senate, at President. Sa Speaker, in a sealed Senate envelope. President, Opo. at saka Presidente ng bansa. So, shouldn't they have that as Iba well? yun. Hindi lang buong budget yon. Kailangan may quarterly report sila kung paano ginagamit yung budget. Ngayon, kung nakapokus lang tayo sa intelligence fund, hindi mo pa mai-report yun kung hindi pa terminated yung intelligence project. Maski, alam ba, 6 months yung niraran yung project, hindi mo pa mai-submit kung paano i-liquidate yung ng quarterly, yung paggamit ng intelligence fund. Of course, pwede mo sabihin yun, pero hindi mo pa pwedeng i-divulge yung true identity or identities ng mga aliases doon sa project na yon. Pero sabi nyo Kasi nga, hindi pa Senator, declassified eh. sabi nyo nga, Senator, from the very start, anong trabaho ng DepEd Secretary or Vice President
to have those hundreds of millions in intelligence and confidential fund? Parang hindi naman nila skill set yun. So, Totoo yun. Oo. Totoo yun. Kaya ang suggestion ko, alisan ng intelligence fund yung mga ahensya na wala namang training sa pag-conduct ng surveillance o pagkagawa ng intelligence work. Mag-rely sila doon sa mga ahensya na train for the purpose. Yun Although, na lang bigyan natin ng intelligence fund. although sabi ni Senator Bato, marami daw may apelidong Piatos sa Davao. Davao at Palawan. At Palawan. But we will leave that there. Well, Thank you. it doesn't matter eh. Sa akin, irrelevant yun eh. Ang importante, sino ba talaga si Grace Piatos sa tunay na buhay kung Elias si Grace Piatos doon sa project na sinasabi ng DepEd. Oo, correct.